And it's day 47 ng ating 100-day countdown, March 17, 2026. And nandito tayo sa NAIA Terminal 3 para sunduin natin ang estudyante natin, si Beth at si Anthony. Actually, nandito na sila, nakita na kami. Kumakain na si Beth, pinakain ko na si Beth. Kasi nauna ko na napakain si Anthony, no? The reason why na sinusundo natin sila sa airport, kasi foreign student sila. So I want them na salubungin dito sa airport ang kanilang pagdating. And at the same time, gusto ko maging safe ang kanilang travel. Just to make sure na talaga na safe, kasama ako na magsusundo sa kanila. Sasakay kami sa isang sasakyan. Kung ano man mangyayari sa sasakyan, kasama rin ako, diba? So, I want all our foreign students na PhilAm na maging komportable ang kanilang pananatili dito sa Pilipinas at maging safe ang kanilang stay. Aside from being safe, ay matuto sila ng ating kultura at tradisyon. At ang ibabahagi kung ano yung reason kung bakit sila nandito ay para matuto sila ng katutubong gambutang Pilipino. So, puntan ko lang muna sila. Ang daming tao ngayon sa NAIA Terminal 3. Hanggang sa muli. So ayan mga kalay, oras natin ay 3:40, mag-alas 4 na ng hapon. Nandito na tayo sa Coffee Bean or the BC Bean Shop, coffee shop, no? Ito ay just above the overlooking hotel. At kung makikita nyo, yung makikita sa overlooking hotel, na ito ay Laguna de Bay yata o Manila Bay. Pero makikita rin natin ang Sierra Madre na kung saan ay perfect view. So dito lahat natin dinadala ang mga estudyante natin from USA o kung saan may bahagi ng mundo, sa Canada, sa London, sa Australia. So dito natin dinadala because we want them to be comfortable as they stay here in the Philippines. So yung mga first 9 day, talagang tayo ang mag-uho sa kanila kasi nga ay mag-aaral sila ng Filipino Bailan. So, ito ang view. So, sana kung hindi man kayo mag-aral sa amin, pumunta kayo dito sa Chanel Paris, mag-check in po kayo, affordable ang rate. And then, sakay kayo ng elevator, punta kayo ng rooftop at ito ang makikita ninyo. Napakagandang view, pero yung below, ako yan, hindi maganda. But then, let us appreciate our local businesses. Supportahan po natin sila, yung local tourism natin. So, talaga namang panalo, diba? Panalong panalo. At yun lang po. So see you later. Yung mga kalay, oras natin ay 9:30 na ng gabi. It's March 17, 2026. At ngayon ay ika-47th day ng ating 100-day countdown sa ating 48th birthday. So yun na nga mga kalay, mga talagang napaka-busy mula umaga, preparation of materials. And then simula ng 11 a.m. nandun tayong student. Ang una natin masundo ay si Anthony, then the following one is Beth, at itong mga 6 o'clock ay dumating naman si Roxy at aking mother. Yun lang, nakalimutan ko magpa-picture at nakalimutan ko rin itanong ang pangalan ng mother ni Roxy na siyang magsisit-in sa atin. So this class will be 9 days starting tomorrow, March 18 up to 26. So talaga naman na this is my solo flight, no? Although nandito sila kayo, nagpapagaling. At then, kakayanin natin dahil kasi sa ibang bansa, sa Hawaii and California, we have done it for 9 days. Wala tayo, hindi natin kasama sila kayo. Parang nasasanay na rin tayo. At least, ito proves, no? Kahit naman tayong dinaramdam na recovering stroke. Although, I think I have recovered, no? Kailangan lang natin ingatan ang ating sarili na huwag talagang abusuhin. So, yun nga, no? Sa lahat ng ating gawain, kailangan dapat natin mag-ingat. Ano bang ibig sabihin ng ingat? Iangat mula sa kapahamakan. So, bawat action natin dito sa mundo, talagang kailangan natin ingatan. Hindi lang yung gawa natin, kundi salita natin at mga naiisip natin. Dapat tingnan natin ang ating sarili na nakaangat. What does it mean nakaangat? Di ba pag nag-iingat tayo, usually nakatiptop tayo para hindi tayo makabulabog o makapanakit ng ibang tao. So, ganun din para sa atin. Kasi minsan, pag padalos-dalos tayo, nagkakaroon ng kapahamakan, nagkakaroon ng aksidente, nasasaktan tayo. So, ang pag-iingat ay paglayo natin sa kapahamakan, paglayo natin sa pagkakaroon ng karamdaman, paglayo natin sa
anumang uri ng kapahamakan like what we said. Kaya nga, sa bawat galaw natin, bawat salita natin, ay dapat pag-isipin mabuti upang hindi tayo makapanakit ng ating kapwa at yun din, masaktan ang ating sarili. So ito yung dapat natin gawin para sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng manggagamot. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kung nagustuhan niyo ang aking vlog ngayon, bigyan niyo po ako ng thumbs up. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit the bell button para makatanggap kayo ng mga updates sa aking mga notification para sa mga updates ng aking mga vlog. At kayo din, i-share niyo po ito kung sakaling nakita niyong kapakinabangan, baka naman ibang tao rin ay magkaroon ng interest at makatulong ang mga mensahe natin sa vlog na ito. So maraming salamat. Ito muli ang Apo Adman at nandito tayo sa bayan sa Binabaylan sa may number 88, President Quirino Street, Barangay San Sigmund Village, Taguig City, Metro Manila, Philippines. So hanggang sa muli, mayari na. Podcast sa atin. Paalam.